Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas kay Ji-young, isang masipag na may bahay, na may mapagmahal na asawa, si Dae-hyun. Sila ay isang masaya na mag-asawa na palaging sinusubukang tulungan ang isa't isa. Alam ni Dae-hyun na minsan ay nababahala si Ji-young sa pagiging ina at asawa. Bukod dito, si Ji-young ay may talagang nakakairita na in-law, siya ay walang iba kundi ang ina ni Dae-hyun. Hindi niya tinuring si Ji-young na daughter-in-law, sa halip itinuturing niya itong katulong. Minsan pinapayuhan ng in-law si Ji-young na magpahinga. Pero sa totoo lang, ito ay pakitang tao lang. Hindi makatiis, hinarap ni Ji-young ang in-law sa gitna ng pagpupulong ng pamilya. Ngunit, siya ay nagsasalita sa karaniwang paraan na para bang sinapian siya ng pagkatao ng kanyang ina. Mabilis na dinala ni Dae-hyun si Ji-young at ang kanilang anak sa bahay ng mga magulang ni Ji-young. Doon, mapayapa na natutulog si Ji-young, ngunit ang lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ng kanyang ina na hinaharas din ng kanyang biyenan. Noong isang araw, iminungkahi ni Dae-hyun si Ji-young na kumonsulta sa isang psychiatrist sa ilalim ng pagkukunwari ng baby blues phenomenon na nakapaligid sa kanila. Talagang nagpunta siya roon upang simulan ang konsultasyon ni Ji-young. Dahil pakiramdam niya ay nangangailangan ito ng tulong. Napagtanto din ni Ji-young na siya ay medyo nababalisa pagkatapos niyang magkaroon ng kanyang anak na babae. Tulad noong unang panahon noong siya ay nagtatrabaho pa. Noon, sa kanyang kumpanya. Hindi kailanman nakakuha ng promosyon ang mga babae dahil mangangailangan sila ng maternity leave o mag-resign man lang sa kumpanya para maging mga may bahay, at nakita ito ng kumpanya bilang isang pabigat. Ang persigido na si Ji-young ay patuloy na nagsisikap na mapabilib ang kanyang chief, mula nang labis niya itong hinangaan, maliban sa gusto rin niyang ma-promote. Pangarap niyang maging katulad ni Chief balang araw. Kahit na nagkaroon na ng anak, si Chief pa rin ay productive sa kanyang career. Ang pangit na katotohanan ay napapaligiran na ngayon si Ji-young ng iba pang mga may bahay, pinag-uusapan kung paano nila ibinaon ang kanilang mga pangarap para lamang mag-focus sa pagiging mabuting ina at asawa. Sa kaibuturan, nami-miss ni Ji-young ang pagiging isang career woman. Bukod pa riyan, binisita siya ng kanyang dating kasamahan at sinabi sa kanya na pino-promote siya ng kumpanya. Hindi lang iyon, ipinaalam niya kay Ji-young na nagbitiw na si Chief at nagbukas ng sariling kumpanya. Hinihikayat niya si Ji-young na sumama sa kanya. Si Ji-young ay nasa sabik ngunit hindi mapalagay sa parehong oras. Samantala, nag-aalala si Dae-hyun kay Ji-young at humingi ng payo sa kanyang mga kasamahan. Sa halip na makakuha ng anumang insight, pinagtatawanan siya ng mga ito at labis itong kinainis niya. Higit pa rito, sa bahay, humingi ng pahintulot si Ji-young kay Dae-hyun para makapagsimula siyang magtrabaho muli. Ang hindi mapakilang si Dae-hyun ay nauwi sa galit at nagpapalala ng mga bagay. Iniwan siya ni Ji-young na walang magawa. Sa hating gabi, nagising si Dae-hyun at nakita si Ji-young na umiinom mag-isa. Sinusubukan niyang makipagkasundo sa kanya, ngunit nagulat siya sa tugon nito. Lumilitaw na ang kanyang katawan ay pinaninirahan ng personalidad ng ibang tao, at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na pahalagahan si Ji-young dahil siya ay pagod na sa mga araw na ito. Si Dae-hyun ay labis na nagdalamhati dahil ang kanyang pag-aalala ay naging totoo. Sa umaga, hiniling ni Dae-hyun kay Ji-young na bisitahin ang psychiatrist, ngunit wala siyang binanggit tungkol kagabi at pumayag si Ji-young na pumunta. Gayunpaman, hindi siya komportableng naghihintay sa psychiatrist at nagpa siya na huwag gawin ang konsultasyon sa dahilan ng isang malaking gastos. Gustong-gusto ni Dae-hyun na gawin niya ang konsultasyon, ngunit wala pa rin siyang lakas na loob na direktang ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, may meeting si Ji-young sa kanyang mga kasamahan. Sinabi sa kanya ng kasamahan na ang security sa kumpanya ay sexual na hinaras ang babaeng staff sa pamamagitan ng pagtatanim ng micro-camera sa toilet cubicle ng mga babae. Habang pauwi si Ji-young sa hintuan ng boss, naaalala niya ang isang sexual na panliligalig na naranasan din niya, ngunit ang lahat ng ito ay sinisi niya sa kanyang ama. Hiniling niya kay Ji-young na magbihis ng angkop at bigyang pansin ang kanyang paligid.
Sa ibang pagkakataon, nakipagkita ang in-law kay Daehyun para linawin ang paghaharap nila ni Ji-young. Sinubukan ni Daehyun na ipaliwanag na si Ji-young ay wala sa mabuting kalusugan. Nang marinig ito, naawa ang in-law kay Daehyun at labis na pinuna si Ji-young. Nakiusap si Daehyun sa in-law na huwag pagsabihan si Ji-young dahil hahanapan niya ng solusyon ang problemang ito. Sinusubukang tulungan ng in-law si Daehyun sa pamamagitan ng pagpapadala kay Ji-young ng halamang gamot upang ipakita na nag-aalala ito. Dahil dito, tuwang-tuwa si Ji-young dahil hindi pa siya natrato ng ganito. Sa sumunod na araw, pumunta si Ji-young sa bahay ng kanyang mga magulang upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Pansamantala, nakatulog siya at nag-flashback na sinasamahan siya ng kanyang ina sa pag-aaral. Sinabi sa kanya ng kanyang ina ang isang maliit na sikreto. Noon, inalis niya sa paningin ang kanyang pangarap na maging guro dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa tuition fee ng kanyang mga kapatid. Sa oras na ito, hindi na rin niya maabot ang pangarap dahil may asawa na siya at naging ina na. Pakiramdam ni Ji-young ay umiikot din ang ikot sa kanyang buhay. Mamaya, si Ji-young ay kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang sister ay nagdadala ng maraming pagkain. Ang sabi ng kanilang ante, ang ina at mga anak ang dapat maghanda ng pagkain. Gayunpaman, ang bunsong kapatid ay nagpapabelang. Ipinaglaban ng kapatid si Ji-young at ang sarili hanggang sa mawalan na nagsalita ang kanilang auntie. Sa pagkakita nito, na-inspire si Ji-young sa kapatid na laging matapang na nagtatanggol sa kanila. Di nagtagal, nagpasya si Ji-young na ipaglaban ang kanyang pangarap. Kaya tinawagan niya si Chief at nag-apply na maging bahagi ng kanyang team. Agad namang tinanggap ni Chief at ibinigay sa kanya ang gawain. Pinasaya nito si Ji-young at inaalala ang araw bago ang araw ng kanyang pagtatapos. Kinausap siya ng kanyang ama at labis na ikinagalit ng ina, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya dahil natanggap siya sa trabaho. Pinahahalagahan niya ang sandaling ito tulad ng dati, noong nakuha niya ang kanyang unang trabaho. Masigasig na ibinahagi ni Ji-young ang sandaling ito kay Daehyun. Inilalarawan niya ang lahat ng mga plano kung paano niya pamamahalaan ang mga gawain at trabaho. Nag-aalala pa rin si Daehyun tungkol sa kanya, ngunit natutuwa rin siya sa hindi pangkaraniwang pananabik ni Ji-young. Nang makita kung gaano kasaya si Ji-young, naalala ni Daehyun kung paano hinimok ng in-law si Ji-young na magkaroon ng anak pagkatapos ng kanilang kasal. Lumalabas, si Daehyun ang nagkumbinsi kay Ji-young na pagkatapos na mapanganak ang panganay, si Ji-young ay maaari pa ring pumasok sa trabaho at gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain tulad ng dati. Gayunpaman, sa ngayon, si Ji-young ay nakulong sa ganitong sitwasyon. Araw-araw, naghahanap si Ji-young ng babysitter para sa kanyang anak, ngunit walang nag-a-apply para sa trabahong ito. Kasunod nito, nagpasya si Daehyun na alagaan ang kanilang anak na babae sa pamamagitan ng pag-aalok ng parental leave sa kanyang kumpanya. Isinaalang-alang niya ang kanyang karera dahil ang karamihan sa mga lalaking staff na nag-file para sa parental leave ay matatanggal. Noong una, tuwang-tuwa si Ji-young dahil tinutulungan siya ng kanyang asawa, gayunpaman, nagalit ang in-law nang nalaman niya ang balita. Pinahiya niya si Ji-young sa pagsasabing wala siyang kakayahan at ang kanyang pagiging impulsive ay maaaring makapinsala sa magandang kinabukasan ni Daehyun. Nagrereklamo pa ang in-law sa ina ni Ji-young at sinabing baliw si Ji-young at may matinding sakit sa pag-iisip. Nagmamadaling pumunta ang kanyang ina sa bahay ni Ji-young. Pagdating niya, ipinaliwanag niya na aalagaan niya ang anak ni Ji-young para malayang makapagtrabaho si Ji-young. Ang paliwanag ng ina ni Ji-young ay nag-trigger ng panibagong yugto ng kanyang karamdaman at nagpamukha kay Ji-young na siya ay sinapian ng kanyang yumaong lola. Hinihiling niya kay ina na huwag nang isakripisyo ang sarili dahil marami na siyang pinagdaanan. Handa ang kanyang ina na magtrabaho araw at gabi bilang sastra, hanggang sa masaktan niya ang sarili niyang pamilya. Paulit-ulit niyang sinasabi na naging ganito katatag si Ji-young dahil tinitingala niya ang kanyang ina na hindi sumusuko, at palaging nagsisikap na maging mabuting ina, asawa, at kapatid, kahit na iniwan niya ang kanyang pangarap. Umiiyak ng malakas ang ina sa pagkadismaya nang napagtanto kung gaano kalubha ang dinanas ng kanyang anak. Sa bahay, ay nagalit ang ina at sinisisi ang kalagayan ng kanyang anak sa kanyang ama sa pagsasabing hindi niya kailanman binigyan ng pansin si Ji-young.
Kinabukasan, tinalikuran ni Ji Young ang kanyang pangarap na magtrabaho at kinumbinsi niya ang sarili na makatwiran ang mga salita ng kanyang biyenan. Sinuportahan ni Daehyun ang kanyang pagpayag sa pagsasabing kailangan ni Ji Young na magpahinga at kailangan lang niyang alagaan ang kanilang anak para sa kanyang kabutihan. Na-misinterpret ni Ji Young ang mga salita ng kanyang asawa at nag-uumapo sa kanyang emosyon. Pakiramdam niya ay binibigyang galos siya ni Daehyun at ng kanyang in-law sa pagsasabing para sa kanya ang lahat ng ito, at gusto lang nilang ikulong siya. Sa wakas, inilantad ni Daehyun ang isang video ni Ji Young nang siya ay sinasapian. Nanlaki ang mata ni Ji Young nang makita kung paano siya nagkaganoon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinubukan ni Ji Young na palayain ang sarili. Handa siyang dumalo sa isang konsultasyon sa psychiatrist para sa kanyang paggamot. Araw-araw, dahil sa pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya, at sa kanyang kasabikan, sa wakas ay makakapagpatuloy na siya sa kanyang buhay. Pumunta rin siya sa kumpanya ni Chief para ipaalam sa kanya na hindi siya makakapunta sa trabaho. Dahil kailangan pa niya ng oras para makabawi. Sa katunayan, kaya niyang magsalita para sa kanyang sarili sa harap ng mga estranghero na humahatol at nananakit sa kanya. Sa lahat ng oras na ito, nagtatakip siya sa likod ng anino ng kanyang asawa at anak na babae. Ang lahat ay dahil itinuturo sa kanila ng lipunan na ang mga babae ay dapat manatili sa bahay, gumawa ng mga gawain, at sundin ang gusto ng kanilang mga asawa at biyenan. Minsan masaya siyang maging ina o asawa ng isang tao, ngunit pakiramdam niya ay nakulong siya sa loob. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging walang kakayahan at wala siyang mahanap na paraan. Sa huli, napagtanto ni Ji Young na hindi niya ito kasalanan. Ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa mga kababaihan ay dapat panagutin sa halip. Ang sistemang panlipunan na naprogram na magkaroon ng listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin para sa kababaihan ay ganap na mali. Pagkatapos, ibinuhos ni Ji Young ang lahat ng kanyang damdamin at isip sa pagsulat hanggang sa mailathala ito sa maraming media. Si Kim Ji Young na ipinanganak noong 1982 ay sa wakas ay napalaya ang kanyang sarili at sa kanyang pagpupursigi. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.